Hello po ulit mga kapatid. Isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako mag-share ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya po ng ating ginagawa at dapat gawin, unahin natin ito sa isang panalangin. Samahan niyo po ako, magsiyuko tayo. Yes, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal. Salamat na naman ngayong umagang ito, Lord. Una, ginising mo po kami ng maayos at malakas ang katawan. Salamat sa isang pagkakataon na naman po ng aming mga buhay. At maraming salamat, Lord, sa isang pagkakataon na naman na ibinigay mo ngayong umagang ito na kami makarinig, makapag-aral at makapagbasa ng inyong mga makapangyarihang salita. Muli mo po kami, Lord, samahan, turuan at gabayan, lalo na po ako, upang yung aking sasabihin ay puro salita mo lamang. Maraming salamat, Lord, at muli namin itong inaangkin na ito'y tagumpay, O God, ang gawain ito dahil kasama ka namin. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat, at ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating lahat mga kapatid. Mga kapatid, unahin ko lang yung mga bago na nandyan po sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pa at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat. Mga kapatid, natapos natin ang chapter 19 ng unang hari na nakipaglaban itong si Elias, mga kapatid, no, sa Sinai, dun sa propeta ng ni Baal, mga kapatid. At dito sa chapter 19, mga kapatid, ang pamagat po nito, nagpunta si Elias sa Sinai. Ito po. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya nagpadala si Jezebel ng isang asugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Pinasabi ito ng asawa ni mga kapatid no, ni Ahab. Sabi pa dito, natakot si Elias na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba sa lupain ng Juda kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa ilalim, sabi dito, o sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, punin niyo ako. Ako po'y hirap na, mabuti pa pong mamatay na ako. Ito ang panalangin ni Elias. Pagkatapos nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay muling nahiga, mga kapatid. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh. Ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siyang muli at uminom at ang pagkain iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw
at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Amen and Amen. Siya'y tunay na lingkod ng ating Diyos. Kaya si Elias po ay hindi talaga pababayaan ng Diyos. Nanalangin na siya, nakunin na siya. Dahil sa sinabi nga niya, hirap na siya. Napakarami ng banta, napakarami niya ng ginawa. Kaya yun ang kanyang panalangin, ang kunin na siya ng Diyos. Pero anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng anghel habang siya'y natutulog, at hindi lang nagpadala rin ng makakain at maiinom. Pagkatapos niyang kumain, muli siyang nahiga at nakatulog. Ginising siya muli ng anghel ng Diyos at sinabing, kumain ka na at uminom. Mahaba pa ang iyong lalakbayin, sabi. Kaya kumain naman siya ulit at uminom at naglakbay, mga kapatid. Dito sa aking nabasa at na-share sa inyo, mga kapatid, kung tunay ang iyong puso na nagtitiwala sa Diyos, hindi ka niya pababayaan. Kung tunay na ikay sumusunod sa kanyang mga sinasabi, hindi ka niya pababayaan, mga kapatid. Hindi ka niya pababayaan manghina, magutom, o mapahamak man lang. Dahil nakikita niya ang iyong ginagawa, ang iyong puso. Walang nalilihim sa ating Diyos. Ano man ang ating ginagawa sa dilim, nakikita niya. Maliit man ang ating nagawang pagkakamali o kasalanan, kitang-kita yan ng Diyos. Saan mo man yan ginagawa, akala mo man na walang nakakakita, nakikita yan ng Diyos. Lalong-lalo na kung kabutihan ang ginagawa mo, kung ang ginagawa mo yung pagsunod mo sa kanya mga pinabubutos, kitang-kita po niya yan. Di man to nakita ng tao, pero alam ko lahat ng ginagawa natin ay nakikita ng Diyos. Kaya huwag tayong matakot, mga kapatid. Huwag tayong mag-alala, dahil ang Diyos buhay at nakikita niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Magtiwala lang po tayo sa kanya, mga kapatid. Umasa at ibigay lahat. Kung ano man yung nararamdaman mo, kung ano man yung mga pagsubok, problema sa buhay, pangangailangan, ilapit mo yan ng buong puso't kaluluwa sa Diyos. Sigurado kung maririnig ka at ipagkakalob yan ng ating Diyos sa iyo. Ulitin ko lang, mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. At ulitin ko lang, yan po ang chapter 19, mga kapatid, part 1 po. Bukas itutuloy po natin ang paglalakbay ni Elias, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salitang ating narinig. At salamat din muli sa pakikinig nyo ng aking sharing, mga kapatid. Muli tayong mananalangin at muli nyong ihanda ang inyong mga puso at isipan, mga kapatid. Magsiyo po tayo. Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Dito, muli mo na naman kaming kinausap, pinaalalahanan na Lord, na kami sumunod lamang at hindi mo kami pababayaan. Salamat, Lord, sa paalala mo na naman sa amin na muli kaming gigising, muli mo kaming gigising, bibigyan ng lakas at pagpapalain na kagaya ng ginawa mo noon sa iyong propetang si Elias. Ginising mo siya, pinakain mo siya upang siya ay magkaroon ng lakas dahil marami pa siyang gagawin at pupuntahan, O God. Kagaya rin ng iyong mga tunay na lingkod, Father God. Muli mo silang gisingin, bigyan ng kalakasan upang makapaghayag ng iyong mga salita. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Ganon din sa akin, Lord, kahit sa simpleng paraan, ikaw ang nagbibigay nito ng isang pagkakataon para makapag-share po ako ng iyong mga salita. Kaya, Lord, salamat po. Salamat sa kalakasan, lakas ng loob, yung wisdom and knowledge, O God. Salamat po. Dahil lahat yan ay nanggagaling sa inyo. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At nananalangin din ako at nilalapit ko, Lord, yung aming mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya, yung mga taong hindi pa lubusang nakakakilala sa iyo. Lord, tawagin mo rin sila, gisingin mo rin sila, bigyan mo rin sila ng kalakasan, O God,
upang makilala ka nila, Lord God, upang sila rin ay sumunod sa iyo ng buong puso at kalakasan, O God. Huwag mo pong pabayaan, Lord God, ang mga taong labis na kailangan ka, O Diyos. Kaawaan mo po kami. Salamat po, Lord. Alam ko po na naririnig mo ang aming mga panalangin sa mga oras na ito. Thank you, Lord, sa iyong pag-ibig sa aming lahat. Salamat po for all the blessings, guidance, and protection. Salamat po sa lahat, O Diyos. Salamat, Panginoong Yesus. Salamat, Holy Spirit. Hanggang sa muli naming sharing, pag-aaral at pakikinig ng iyong mga salita, muli mo kaming samahan, O God. Salamat po. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan namin, Panginoong Yesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Salamat sa ating Diyos at maraming salamat din sa inyo mga kapatid. Magpatuloy tayong makinig at mag-aral ng mga salita ng Diyos at hindi lang basta pakinggan mga kapatid. Ito yung ating gawin at tuparin. Salamat po at God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat.